Hello guys, naghahanap ba kayo ng dashcam na may 4K UHD pero hindi sobrang sakit sa bulsa kapag binili mo? O tamang-tama, itong pag-uusapan natin na dashcam. Itong ASDOM PG17 4K rear view type mounted camera na dual channel. Ano-ano ba yung mga features ng dashcam na to? Marirecommend ko ba sa inyo na bilhin yung dashcam na to? Yan at iba pa yung pag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay guys, so bago natin to i-unbox, quick specs muna tayo nitong ASDOM PG17. No, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang main camera nito, ang maximum resolution ay 4K UHD. Tapos yung rear camera naman niya nakasama ay 1080p yung maximum resolution, which is typical kagaya ng mga common na mga kasama na rear camera ng mga dual channel na dashcams ngayon. Meron din itong kasamang GPS module. So magagamit mo siya to track kung saan nagpunta yung sasakyan mo habang umaandar. No, meron din itong G-sensor para kapag na may aksidente siyang na-detect or banggaan, automatic niyang ilalak yung footage para hindi ma-overridden ng iba pang mga footage. At ang maganda sa kanya guys, meron siyang loop recording. Ibig sabihin nun, kung sana niyang buburahin yung mga older footage kapag na reach na niya o napuno na niya yung iyong micro SD card. Di kagaya ng ibang dashcam na kailangan mo pang manually i-reformat sila. Meron din itong 12 inches na touchscreen. At kung bibili kayo ng kanilang hardware kit, supported din ito guys ang 24-hour parking monitoring. Pero hindi tayo nabigyan ng hardwire kit kaya ipapakita ko lang sa inyo yung mga typical na makikita sa dashcam na to. So excited na ako guys. Unbox muna natin itong dashcam na to. Okay, so ito yung kanyang box guys. Sa top makikita nyo yung kanyang picture ng dashcam, yung kanyang ASDOM branding, 4K branding dito. Sa bandang likod o ilalim, meron tayong quick specs dyan. Sa gilid, wala namang something nakakaiba, no? Pati sa ilalim niya. So unbox natin siya. Para ka lang nag-unbox ng phone guys. Paangat pa rin ang bukas. No, so yan. Bubungad sa inyo yung pinaka dashcam. To be honest guys, ang laki niya sa hitsura, sa personal, no. So kunin na natin siya through this, no. Pag nakuha mo siyang ganyan, tabi muna natin dito sa gilid. Tingnan muna natin yung laman ng box niya. Uy, may microfiber cloth siyang kasama. No, ito yung kanyang 12 volt socket na mahaba. At meron siyang, ito yung kanyang GPS module, no? Ito yung kanyang panglagay sa rear view mirror. Ito yung kanyang rear camera na reverse camera din siya guys ha. So, ang maganda sa kanya kasi rear view mirror type siya. So, mayroon siyang reverse camera. So, doon ka nang titingin. May extra set pa tayo ng kanyang clip panglagay. At ang maganda sa kanya guys, no? Documentation, meron siyang pang wipe dito. Meron siyang kasamang hindi siya tempered glass screen protector guys. Anti-glare film. Ang galing no? Ang galing. First time ko nakakita ng dashcam na may ganito. Kaya pala may ganito siya. Kasi may kasama siyang ganun. Tapos prying tool na may kasamang pang-tack ng wire. Talagang ang galing no? Unboxing pa lang, nabibilib na ako sa inyo, ASDOM. Talagang binigay nyo lahat ng kailangan nito. So, pag-usapan natin yung the elephant in the room. No, ito. Alisin muna natin siya sa kanyang pagkakalagay. So, kaya pala siya mahirap tanggalin kasi nakaklip siyang mabuti. Diyan, no? Yung main camera natin. So, tatanggalin din natin siya dyan. Yun. So, ito siya guys. No, meron siya ngayong film pa dyan sa harapan. No? At meron siya mga tips pa, no? Nang galing para sa memory card. Sa likod, ito yung kanyang speakers at saka iba pa reset button. Dito yung kanyang micro SD card na nakakabit. Wow, may kasama na siyang micro SD card. Tapos GPS module, type C na siya. Yung rear camera niya. Naka-insert na. Tingnan natin mamaya kung anong kasama niyang micro SD card. Dito yung kanyang camera. Hindi siya na-extend na ganun, pero fully adjustable siya. So, yun siya, no? Makikita nyo. Ang laki niya. Ang ganda. So, tingnan natin. Papa-install ko muna to guys. Then, papakita ko sa inyo yung pinaka-actual performance niya.
Okay guys, so after couple of hours, no, napa-install na rin natin siya including yung reverse camera. So ano ba yung itsura niya? Ito siya ngayon guys, no. Napakaganda tingnan. Ang ganda ng screen resolution niya guys kasi nga malaki siya kaya maluwag. So makikita nyo very ano yung screen niya, oh, very responsive. Tapos napaka-bright. Yan yung kanyang pinaka-highest brightness. Yan. Kahit yung lowest malinaw pa rin ano, pero na-adjust mo siya. So makikita nyo yung kanyang screen nga, sabi ko nga sa inyo, very ano responsive sa mga touch input. Meron din siyang oras diyan tsaka yung ASDOM logo niya no. Tapos nandito yung GPS info niya. So pagka pinindot nyo itong button na una, pwede siya mag-capture. Tapos ito yung kanyang change ng view, pwede siyang rear view lang. Front view, na-adjust nyo rin siya. Ayan, pwede siya itaas, pwede siyang ibaba. Yung kanyang rear view, ganun din. Pwede nyo siyang itaas, pwede nyo siyang ibaba. Ang galing, di ba? So meron siyang adjustment, hindi lang physical, kundi meron din digital adjustment. Tapos ito yung lock and lock footage niya, lock and lock footage. Tapos stop recording, microphone recording, gallery, at saka settings. So pag tinignan niyo yung settings niya, medyo kakaiba lang siya ng konti. No, iba yung interface niya compared do sa Dahua, which is good. Kasi napapansin ko sa mga ganito dati, yung mga ibang brand, parang pare-parehas yung settings niya, pero ito hindi, no. At very ano naman siya, oh, yan, oh. Very responsive naman siya sa ating ano, mga input. So may tatlong klase siya ng setting, general, video, at saka system setting. So nandiyan lahat, pwede nyong ano, pwede nyong galawin ano. Tapos mamaya papakita ko rin sa inyo yung itsura ng app niya. Tapos sa reverse camera naman niya guys, madali lang, no? Nilagay natin siya sa bandang plate number para hindi siya maka-impede masyado doon sa 360 camera nung sasakyan na to. So kaya naman siya install, pero yun nga, advice ko sa inyo kung may kakilala kay electrician kasi kailangan siyang itap sa reverse light para magka-power. So yun, para maano siya gumana. So pakita ko sa inyo yung reverse camera niya guys to. Ayun, 'di ba? Napaka ano, mabilis lang siya mag-respond. Ano. So yun, papakita ko naman sa inyo ngayon yung app niya and then mamaya yung sample footage. So ngayon pag-usapan natin yung app niya guys. Ngayon yung kanyang app. No, kailangan ka lang kumonek muna sa wifi niya sa first ano, no, tapos make sure mo lang na nakakonect na siya palagi doon. So ito yung wifi natin, tong ASDOM. No, kapag nakakonect ka na diyan, makikita mo sa kanyang app, connected na siya. So pindutin mo lang yung app. And then yan, lalabas na yung mga dashcam mismo, yung footage niya. Napansin ko lang yun, medyo delayed lang siya ng konti, pero lalabas pa rin naman siya. So kung gusto mong palitan yung camera, no, sa rear, switch mo lang, yung pindutin mo na yung switch camera button, then yan. Baliktad siya rito, pero sa actual footage naman, no, pwede siyang baliktarin. So, dashcam albums, kailangan mo lang muna i-stop yung kanyang recording kung gusto mo makita yung mga dashcam albums niya. Ayan. So makikita mo na dyan lahat ng mga sample footage na meron ka. No, napansin ko sa kanya, since Wi-Fi 6 siya, medyo madali, mas mabilis siya mag-transfer compared sa iba. No. So tingnan naman natin yung settings niya. Makikita nyo sa settings niya guys, yan. Isang ano lang siya, isang screen lang. No? At lahat ng mga settings magagalaw mo, kaparehas lang din nung mga nakikita natin doon sa actual dashcam. So very intuitive yung kanyang dashcam. Yun nga lang yun, medyo may slow lang siya ng konti kapag kalalabas and then kailangan mo siya i-stop pagka magpapalit ka ng magsiswitch ka sa album. Pero other than that, para sa akin okay naman, smooth naman yung feeling ng kanyang app. So yun na pinakita ko lang sa inyo yung app niya guys. So ngayon tingnan naman natin yung mga sample footages niya.
Okay, so pag-usapan natin yung Asdom PG-17 after couple of weeks na gamit ko siya. No, unang-una sa footage muna tayo. Morning footage, wala akong masabi sa kanya, both front and rear. Sa front, no, although tingin ko di naman talaga siya real 4K, pero for me, better na yan kaysa sa mga 1080p at saka mga 2K definition na mga dashcam. Kapag ka in-stretch mo siya ng konti, zoom in mo ng konti, meron ka pang konting room para makita yung mga details like yung plate number o kaya make and model nung sasakyan. At napakalinaw niya sa umaga guys. Wala talaga tayong masabi dyan. Rear camera, ganun din. Much better siya kasi nga nasa labas. Ayun ang advantage talaga guys kapag nilagay natin sa labas yung rear camera niya. Kasi walang tint na humaharang o may epekto sa kanyang footage, no, sa kanyang performance. Sa gabi naman, goods na goods pa rin yung kanyang front camera, no. Hindi ko alam kung bakit, pero meron silang WDR technology na ginamit. So wide dynamic range siya. Kaya kahit hindi masyadong maganda yung lighting condition, kitang-kita mo pa rin yung mga important details. Kaya para sa price range niya, very good na yun, Asdom, yung ginawa nilang night footages. Ganun naman sa rear camera niya, much better siya compared sa iba nating na-review kasi nga nasa labas siya. Yun talaga yung advantage niya. Siguro napansin ko lang, kailangan medyo may glare ng konti yung mga footage na nakuha natin kasi dun sa plate light o yung plate number light sa likod kasi dun siya nakalagay. Siguro kung mahanapan nyo pa ng ibang much better na location, no, mababawasan yung glare na yun. Pero other than that, super quality yung rear camera niya compared sa mga iba nating mga na-review. So overall, talagang napahanga ako nitong Asdom PG-17 guys kasi nga para sa kanyang price, no, papakita sa screen yung presyo niya ngayon as of making this video. Yan yung presyo niya. Ang dami mo makukuha. Saan ka nakakita? Malaki yung kanyang 12 inches na screen. Mas malaki siya compared sa iba. Meron na siyang kasamang anti-glare na screen protector. Meron na siyang kasama na pang wire organizer na mga clip. No? At iba pa. May kasama na rin siyang micro SD card. Tapos may GPS pa pala. GPS module. No? So talagang binigay ni Asdom yung mga, kahit mga small details lang yan pero to be honest, tumutulong yan para maging worth it yung purchase decision mo sa kanya. So yun yung mga napansin ko sa kanya. Kaya for me, very good kudos sa Asdom sa paggamit o paggawa ng ganitong klase ng dash camera. Kaya kung hanap mo talaga yung mga rear view mounted na type na dashcam, no, pwede siya. Dagdag mo pa pala yung screen, napakalinaw sa gabi, no, napaka smooth, tsaka yung pagka-touch niya, responsive siya, no? Kaya masasabi ko talaga na satisfied ako dun sa unit na yon. Kaya kung naghahanap kayo ng dashcam guys na medyo 4K yung kanya resolution, malinaw sa umaga, mapagkakatiwalaan din sa gabi, at hindi masyadong masakit sa bulsa yung kanyang presyo, no, I would suggest kunin nyo tong Asdom PG-17, lalo na kung type nyo yung rear view mounted. Bukod doon, meron pa kayong reverse camera na functionality na kasama. So yun lang, no, yun lang yung mga napansin ko sa kanya guys, no, sa Asdom PG-17. Overall satisfied ako, talagang mare-recommend ko siya sa inyo. So ano yung thoughts nyo dito sa Asdom PG-17? Comment nyo naman guys below. Excited din ako makita kung kayo ba ay nakabili na or existing owner na ba kayo nito at same ba tayo ng iniisip or plano pa lang ninyong bumili nito. So, kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button, at kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!